Gaano nga ba katinding kalaban ang sarili mong konsensya? Sabi nila, ang pinakakalaban daw natin sa mundo ay hindi naman yung ibang tao. Hindi naman yung mga taong kinaiinggitan natin, mga taong kinaiinisan natin, at mga taong mas lamang sa atin sa maraming bagay. Pero ang pinakakalaban daw natin ay ang ating mga sarili. Pero paano nga? Kung hindi lang basta sarili mo ang kalaban mo, kundi maging konsensya mo. May mga pagkakataon kayang nananalo ang konsensya laban sa iyong matinding pagnanais na protektahan ang buhay na meron ka ngayon? O mas matimbang nga ba ang konsensya? Nako, eto na po ang ating Halloween special. Dapat red tong tong background lights ko. Pero parang hindi naman pang horror itong si Mama Mia ninyo. Kaya eto na, wag na nating patagalin. Ang Halloween special na handog ng Dear Mama Mia. Maraming bagay na katakataka dito sa mundo. Maraming bagay na hindi kayang maipaliwanag ng isang karaniwang tao. Pero may isang bagay na alam nating lahat na mahirap kalaban. At yun ay ang iyong sariling isipan, pati na rin ang konsensyang nararamdaman. Dear Mama Mia, tahimik ang gabi. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang marahang pagaspas ng kurtina sa aming bintana. Pero kahit ganun katahimik, hindi ko maramdaman ang kapayapaan sa aking kalooban. Parang may ingay na umaalingaw-ngaw sa loob ng isip ko. Isang boses na paulit-ulit, malamig at punong-puno ng panunumbat. Bakit mo ako pinabayaan? Nanginginig ako sa tuwing naririnig ko iyon. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba o talagang may ibang nilalang na bumubulong-bulong sa tenga ko sa dilim. Minsan kasi kahit nakapikit ako, nakikita ko pa rin ang mukha niya. Maputla, duguan at nakatitig sa akin na parang humihingi ng hustisya. Ako si Felix. Ilang taon na mula nung mangyari iyon. Ilang taon na rin akong hinahabol ng isang kasalanang kahit anong ligo at kuskus ko ay hindi ko kayang burahin sa aking pagkatao. At kahit ilang dasal, alak o kahit anong layo ng biyahe ang gawin ko, dala-dala ko pa rin siya sa aking bawat paghinga. Hindi ko naman sinadya, Mama Mia. Hindi ko rin naman plinano. Pero nang gabing yun, parang itinakda na ng langit na ako ang magiging dahilan ng kaniyang kamatayan. Ng kamatayan ng matalik kong kaibigan na itago natin sa pangalang Leo. Noong una, simple lang naman ang lahat. Lumaki kaming magkasama sa isang bayan at isang maliit na baryo na malapit lamang sa Quezon. Hindi ko na lang babanggitin dito kung saan yun, Mama Mia, sa layunin na maprotektahan ko
ang mga mahal ko sa buhay at ang iilang taong involved din sa kwentong ito. Pareho kami ni Leo na anak ng mga magsasaka. Pareho kami ng pangarap. At pareho ring nangako na sabay naming iaahon ang aming mga pamilya sa kahirapan. Si Leo ang tipo ng tao na palangiti, mabait at walang masamang tinapay sa katawan. Ako naman yung tahimik pero determinado. Yung tipong gagawin ang lahat, makamit lamang ang aking kagustuhan. Hanggang sa makilala ko si Mila, Mama Mia. Nung dumating si Mila, dito na nagsimulang magbago ang lahat. Si Mila, ang babaeng dahilan kung bakit tuluyang nagdilim ang aking mundo. Siya po ang babaeng minahal naming pareho ni Leo. Pero ako, dahil nga tahimik akong tao, ay itinago ko lamang ang nararamdaman ko para kay Mila. Habang si Leo naman, dahil nga palangiti, palakaibigan, ay mas matapang siya. Umamin siya, nanligaw, nagpakitang gilas. At sa huli, siya ang piniling mahalin pabalik ng babaeng pareho naming pinagkakainteresan. Doon na nga nagsimula ang lahat, Mama Mia. Hindi ko na maalala kung kailan ako nagsimulang mapuno ng galit at inggit dito sa aking dibdib. Pero bawat araw na nakikita ko silang magkasamang dalawa, bawat halakhak ni Mila habang nakahawak sa braso ni Leo, ay parang may humahaplos na matalim na bagay sa dibdib ko. Ang haplos na yon ay nakakasugat sa puso, pero nagkaroon ako ng matinding determinasyon para unti-unti ay bumuo ng isang plano laban sa matalik kong kaibigan. Hanggang sa ang paghanga ko kay Mila ay nauwi na sa matinding pagnanasa. At ang pagkakaibigan namin ni Leo ay nauwi na sa tahimik kong galit para sa kanya. Ang akala ni Leo, Mama Mia, ay kaibigan pa rin ang turing ko sa kanya. Ang hindi niya alam, mula nung ligawan niya ang babaeng pinakagusto ko, ay dito na nawala ang pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan. Isang gabi, pagkatapos ng piyesta sa bayan, nag-inuman kaming dalawa ni Leo sa tabing ilog. Doon ko unang naramdaman, Mama Mia, na parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Para akong biglang naging ibang tao. Si Leo ang unang nalasing. Hindi kasi talaga mataas ang tolerance niya pagdating sa alak. At ako naman noon ang hindi mapakali habang tinititigan ko siyang nakahandusay sa damuhan. Payapa at natutulog sa sobrang kalasingan at walang kamuwang-muwang sa iniisip ko noong kadiliman. Kung wala siya, kung ako lang sana, kung mawala siya, baka ako na sana. Paulit-ulit kong bulong habang nakatingin ako sa madilim na tubig ng ilog. Hanggang sa naramdaman kong parang may kamay na nagtutulak sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni o dahil sa espiritu ng alak o dahil yun talaga ang pagkatao ko.
o may isang demonyong tumutulak sa akin. At sa isang iglap, Mama Mia, humawak ako sa ulo ni Leo at itinulak ko siya sa tubig. Leo! Tawag ko pa. Parang nagulat din ako sa sarili kong ginawa. Pero hindi na siya sumagot. Ilang segundo lang ay nagpupumiglas siya, Mama Mia. Sa pagpupumiglas siya, sa sobrang gulat ko, ay kumuha ako ng malaking bato na nasa tabi lang noon ng katawan ni Leo. Pagkatapos nun, Mama Mia, walang pakundangan kong hinampas-hampas ang ulo ni Leo nung malaking bato. Hanggang sa ibinaon ko ulit ang kaniyang mukha sa ilog. Hanggang sa natahimik ang ilog. At ako naman, Mama Mia, ako naman ay natigilan sa isang matinding krimen na aking ginawa. Pakiramdam ko noon ay parang huminto rin ang oras para sa akin. Simula noon, wala na akong naging tahimik na gabi. Sa bawat pagpatak ng ulan, parang naririnig ko ang lagaslas ng ilog nung gabing yun. Sa bawat huni ng kuliglig, parang naririnig ko ang pagpupumiglas ni Leo. At sa bawat pagmulat ko sa umaga, ay tila nakikita ko ang mukha niyang duguan. Basa, malamig at wala ng buhay. Akala ko, Mama Mia, na makakalimutan ko rin balang araw ang nangyaring yon. Dahil lagi kong sinasabi sa sarili ko, aksidente lang yon, walang may kasalanan, at makakalimutan ko rin yon gaya ng mga nangyari dati. Pero sa tuwing sinusubukan kong tumakas mula sa alaalang yon, ay mas lalo lang lumalakas ang bulong niya sa tenga ko. Hindi ako makatulog, Lex. Hindi ako makatulog sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Minsan, Mama Mia, iniisip kong sumuko na lang kaya ako. Baka sa kabilang buhay, dun na lang kami muling maghaharap. Pero tuwing tumitingin ako sa salamin, tila nakikita ko pa rin siya sa likod ko. Nakangiti, pero walang kabuhay-buhay ang kaniyang mukha. At sa bawat gabing dumaraan, pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay tila mas lumalapit pa sa akin si Leo. Tila mas lalo siyang dumidikit sa akin. At ako naman, ng best friend niyang si Felix, ay kinakalimutan at pilit na ipinagsawalang bahala ang konsensyang aking nararamdaman. Pilit na tinatakpan ang isang kasalanan. Isang kasalanang patuloy na bumabalik para singilin ako sa bawat paghinga ko. Mama Mia, mula nung gabing tinapos ko ang buhay ng kaibigan ko dahil lang sa matinding paninibugho, ay hindi na ako naging katulad dati. Hindi ko na alam kung ako pa ba ito. Hindi ko na kilala ang sarili ko. Hanggang sa lumipas ang 3 taon. Sa 3 taon na yon, hindi talaga ako nagkaroon ng katiting na katahimikan. Bawat gabing lumilipas ay tila parang kahapon lang na nangyari ang lahat. Mama Mia, may mga pagkakataon pa na kapag nagkakaroon ng kasiyahan sa bayan, piyesta, may birthday o kung ano paman,
ay tila bumabalik sa aking alaala ng malinaw na malinaw ang nangyari sa aming dalawa ni Leo ng gabing yun. Kapag pinipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko pa rin si Leo. Nakatitig sa akin, nakalutang sa ilog na tila binubulong ang mga salitang ayaw kong marinig. Bakit mo ginawa sa akin to, Lex? Bakit mo ko pinatay? Kaibigan kita. Hindi mo ba ako naaalala? Yan ang mga naririnig kong sinasabi niya tuwing nananaginip ako at binabangungot ako, Mama Mia. Sa umpisa, inisip kong epekto lang yun ng pagod. Inisip kong epekto lang yun dahil hindi naman talaga ako masamang tao. Konsensya ko lang yun dahil hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako sanay na gumawa ng mga ganung bagay. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay tila nagiging totoo ang lahat. Nagsimula ako sa mga maliliit na bagay. Parang anino lang na dumaraan sa gilid ng mata ko. O bigla akong may naaamoy, nabasa at tila nabubulok na dahon kahit sa gitna ng tag-init. Hanggang isang gabi, Mama Mia, habang kumakain ako ng tinapa, narinig kong may tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng bintana ng bahay namin. Lex. Mahinang boses lang. Halos pabulong kung tutuusin, pero malinaw. At bukod sa pagiging malinaw, pamilyar sa akin ang boses na yun, Mama Mia. Tumigil ako sa pagsubo ng tinapa. Ang kutsara ko ay dumikit sa plato ko't nag-ingay ito. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sinilip ko ang labas. Madilim na. Tanging buwan lamang ang nagbibigay ng konting tanglaw sa bakuran namin. Pero sa ilalim ng puno ng mangga ay tila may nakita akong lalaking nakatayo. Nakatungo siya. At nung titigan ko siya ng husto, ay parang basa ang damit niya. At kahit medyo malayo siya sa kinatatayuan ko sa may bintana, ay tila siguradong sigurado ang mga mata ko sa nakikita ko. Kilala ko ang tindig na yon. Kilala ko ang damit na yon. Si Leo yun. Leo? Bulong ko. Walang sagot akong nakuha, pero nang igalaw ko ang kurtina, ay bigla namang siyang nag-angat ng mukha. Maputla, maputlang maputla, pero may dugo mula sa kanyang noo. Sa parte ng kanyang ulo kung saan ko siya hinampas at hinampas ng bato. Malamig ang mga mata niya at nakangiti sa akin. Tapos nung pumikit ulit ako ng aking mga mata ay para po siyang bula na biglang naglaho sa hangin. Napasigaw ako, Mama Mia. Nabitawan ko pang hawak kong kutsara at tumaginting iyon sa may sahig. Tumakbo ako palabas ng bahay. Pero wala na ron ang kung sino o anuman ang nakita ko sa ilalim ng puno ng mangga. Pero nang titigan ko yung mabuti, ay tila may naiwan na bakas, Mama Mia. Bakas ng putik sa lupa. Mga itsura ng paa na tila babasang-basa mula sa gilid mismo ng ilog. Simula noon, ay mas lalo pang tumitindi ang pagpaparamdam
at pagbabalik niya sa akin gabi-gabi. Minsan nakikita ko siya sa salamin, minsan sa aking panaginip, minsan sa boses ng hangin na parang ako lang ang nakakarinig. Mama Mia, mula nung mawala si Leo ay napansin na ng mga kapitbahay ang pagbabago ko. Felix, okay ka lang ba? Tanong ni Aling Sioning, minsan nung nagkasalubong kaming dalawa sa palengke. Parang namumutla ka. Napangiti lang ako, tinatago sa ngiting iyon ang lihim ko. Mainit lang po siguro, Aling Sioning. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, iba naman ang nag-aalab. Ang nag-aalab ay takot. May iba pa nga, Mama Mia, na nagsasabing nung mawala raw si Leo ay nagbago daw ako. Sabi nila, dinamdam ko raw ng husto ang pagkawala ng pinakamatalik kong kaibigan. Walang nagsuspetsya na nasa ilalim ng ilog lang si Leo. Tinalian ko kasi ng mga bato ang paat kamay niya. Kaya siya lumubog. Malalim din ang ilog na yun sa amin, Mama Mia. Walang nagduda sa akin. Dahil ang alam ng lahat ay para kaming magkapatid ni Leo. Ang alam ng lahat ay para kaming kambal tuko na hindi mapaghiwalay sa isa't isa. Pero siguro nga, kambal tuko kaming dalawa ni Leo. Kasi simula nung mangyari ang trahedya nung gabing yun, kahit saan ako magpunta ay ramdam kong dala-dala ko siya. Kahit sa bukid, habang nag-aararo ako tinutulungan ng ama ko, ay tila naririnig ko pa rin ang lagaslas ng tubig kahit tuyo naman ang lupa sa paligid. Minsan nararamdaman ko na tila may malamig na kamay na parang humahaplos sa batok ko. Ngunit paglilingon ako sa likuran ko ay wala namang katao-tao. At tuwing dumarating ang gabi, bumabalik ang mga bulong sa tenga ko. Hindi ka pa rin ba nagsisisi, Lex? Hindi mo kayang tanggapin? Hindi mo kayang aminin na lumulubog ka rin, Lex? Hanggang sa dumating ang puntong hindi ko na kayang matulog. Naging sakitin ako, Mama Mia. Namayat ang katawan ko. Nangitim ang ilalim ng mga mata ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig, lalo na tuwing bumababa na ang dilim. Tila ba alam na ng katawan ko, Mama Mia, na kapag nawawala na ang araw sa paligid, ay alam ko nang darating na naman siya. Kaya isang gabi, napagpasyahan kong pumunta sa ilog. Siguro kung haharapin ko siya roon, ay baka lang naman matatahimik na ako. O baka sakaling makita ko ang katawan niyang matagal ko nang hinahanap. Oo, Mama Mia, hinahanap ko ang katawan niya. Kahit alam kong ako ang dahilan kung bakit hindi lumutang-lutang ang katawan na yon. Naglakad ako nung gabing yon ng mag-isa. Dala-dala ko lang ang isang flashlight at dasal. Hindi ko nga alam noon kung sadyang makapal ba talaga ang mukha ko at nagdarasal pa ako sa kabila ng kasalanan ko. Tahimik ang paligid ng ilog. Tanging kuliglig lamang at lagaslas ng tubig ang maririnig sa paligid. Pagdating ko sa gilid ng ilog, naramdaman kong tila ba bumibigat ang hangin sa paligid. Parang may presensyang nakamasid sa akin. Luminga-linga pa ako, Mama Mia. Sinigurado ko pang walang ibang tao sa paligid. Sinigurado ko pang mag-isa lang ako.
Dahil may kalayuan ang mga bahay mula sa ilog na yon, alam kong walang makakarinig sa akin, liban na lamang kung may tao talaga mismo sa ilog. Leo? Mahina akong tawag. Leo, kung nandito ka, patawarin mo na ako. Walang sumagot. Pero bigla akong parang may naririnig na mga apak ng paa mula sa aking likuran. Paglingon ko, dahil akala ko may ibang tao ay wala naman akong nakita. Nag-obserba pa ako sa paligid pero walang katao-tao doon maliban sa akin. At sa mismong sandaling iyon, parang nagkaroon ng malakas na ulan mula sa bukirin dahil biglang lumakas ang agos ng tubig. Hindi ko alam, Mama Mia, kung totoo ba talagang lumakas ang agos ng tubig ng gabing yon. Pero parang may bumubulong-bulong mula sa ilalim. Paglapit ko sa may pampang, ay may kamay na biglang lumitaw mula sa tubig. Maputla, malamig, at kumapit pa sa paa ko. Leo! Sigaw ko sabay atras. Pero bago pa ako makatakbo, narinig ko ang tawa niya. Mahina, mabagal, na para bang galing talaga sa ilalim ng tubig ang tumatawa at nagsasalita. Hindi mo ko matatakasan, Lex. Hindi mo matatakasan ang iyong kasalanan. Tumakbo ako pabalik ng bahay. Hingal na hingal ako, pawis na pawis, at pati luha ay magkasabay na ring bumaba sa mukha ko. Pagdating ko ay agad akong nagkandado ng lahat ng pinto't bintana ng bahay namin. Pero kahit isarado ko pa ang buong bahay ay ramdam ko pa rin ang presensya niya. Kinabukasan, nagpunta ako sa simbahan. Kahit na alam kong imposibleng patawarin ako ay lumuhod pa rin ako sa harap ng altar at umiiyak. Patawarin niyo po ako, Ama. Hindi ko naman po ginusto to. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nung gabing yon at bakit ko ginawa iyon. Ngunit kahit anong dasal ko, Mama Mia, wala akong maramdaman na may nakikinig sa akin. Kahit anong dasal ko ay hindi ko naramdaman na pinapakinggan ako ng Diyos sa mga sandaling iyon. Mabigat pa rin ang dibdib ko. Wala pa rin akong liwanag na nakikita. Na tila ba sinasabi ng Diyos sa akin na hindi na niya ako kakausapin dahil sa bigat ng kasalanan ko. Na hindi na niya ako kaya pang patawarin. Ang nararamdaman ko noon ay tanging bigat at takot lang, na imbis na mabawasan dahil pumunta ako ng simbahan ay tila mas lalo pang bumigat, Mama Mia. At bago pa ako umalis, may isang matandang lalaki na biglang lumapit sa akin sa loob ng simbahan. Anak, sabi niya, minsan, hindi dasal ang kailangan ng ating mga kaluluwa. Minsan, mas kailangan nito ang katotohanan. Mama Mia, pumikit ako. Ninanamnam ko yung sinabi niya. Pagdilat ko sa mga mata ko at nilingon ko siya sa tagiliran ko para tanungin kung anong ibig niyang sabihin sa kanyang sinabi, ay bigla na lang siyang nawala doon. Hindi ko alam kung nasan siya. Basta parang ang naiwan na lamang ay amoy ng basang lupa, amoy ng ilog, at amoy ng isang bagay na tila ba nabubulok. Mula sa simbahan, hindi po sa pag-i-exaggerate, Mama Mia, pero 3 araw talaga akong hindi nakatulog.
Kahit na hindi kayo maniwala, yun po ang katotohanan. Kasi sa bawat pagpikit ko, pati na rin sa bawat pagdilat ng mga mata ko, ay naroroon pa rin ang pagmumukha ni Leo. Basta, maputla at nakatitig sa akin na para bang gustong-gusto niyang punitin ang kaluluwa ko. Tuwing pipilitin kong ipikit ang mga mata ko, naririnig ko ang tila mga bula na mula sa ilalim ng tubig. Ang ingay ng agos at ang huling sigaw na hindi ko marinig o hindi ko narinig nung gabing yon. Lex, tulungan mo ko. Mama Mia, nung mga panahon na yun, dahil wala namang ibang nakakarinig sa mga boses na yun kundi ako, ay hindi ko na po alam noon kung ano talagang totoo. Minsan, naiisip kong baka ako na mismo ang multo. Baka ako na ang patay. Kasi parang hindi na ako napapansin ng paligid ko. Pero hindi. Dahil araw-araw, nararamdaman ko pa rin ang sakit. Ang bigat ng paghinga at ang bigat ng bato na inihampas ko sa ulo noon ni Leo. At alam niyo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Sa kabila ng ginawa ko sa kanya, sa kabila ng pagkawala ni Leo, ay hindi ko naman naangkin si Mila. Hindi naman siya naging akin dahil hindi rin siya makamove on sa pagkawala ni Leo. May nagsasabi na baka tumakas na si Leo. Baka may nakilalang iba. Hindi ko magawang magbigay ng puro-kuro o opinyon ko dahil baka may makahalata na ako ang dahilan ng pagkawala ni Leo. Bawat paghinga ko noon, Mama Mia, pakiramdam ko, ayun ang paghinga ko habang hinahampas ko noon ang ulo ni Leo gamit ang isang bato. Mula noong hindi na talaga ako pinapatulog. Gabi-gabi ay madalas na akong napapadpad sa ilog. Parang may kung anong puwersa na humihila sa akin pabalik doon. Kahit alam kong yun ang lugar na ayaw kong balikan. Dahil yun ang lugar ng isang gabing malaking kong pagkakasala. Pero sa tuwing sinusubukan ko pong iwasan yung ilog, ay para namang mas lalong lumalakas yung mga bulong. Bumalik ka. Tapusin mo. Dito tayo huling nagkita. Kaya isang hapon, dala ng takot at pagsuko, ay naglakad ako papunta roon, Mama Mia. Mabigat ang hangin. Para bang pati ang langit ay nakikiramay sa dilim ng aking nararamdaman. Hapon pa yun pero madilim na ang paligid na tila nagbabadya ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ang mga puno sa paligid ay sumasayaw. Pero kahit sumasayaw ang mga sangat mga dahon nila, tila ang mga ugat nila ay nakamasid sa bawat kilos ko. Pagdating ko sa pangpang, Mama Mia, napansin kong mababaw na ang tubig. Siguro dahil tag-init nung mga panahon na yon. At sa gitna ng ilog, may tila nakausling bahagi ng kahoy o mukhang bato. Mama Mia, hindi ko na sana dapat papansinin yon pero tila hinihila ako papalapit doon. At habang lumalapit ako doon, Mama Mia, doon ko napansing, hindi naman yun kahoy. At lalong-lalong, hindi din yun bato. Palapit ako ng palapit hanggang sa maaninag ko na talaga ng gusto ang itsura nito. Isang buto. Buto ng braso ng tao.
Pakiramdam ko noon ay biglang lumamig ang paligid. Hindi ko na naramdaman ang kaninang maalinsangan na simoy ng hangin dahil nga sa tag-init na. Tanging kakaibang kilabot ang bumabalot noon sa akin. Hindi ko alam pero biglang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Lumuluha ako habang papalapit ako doon sa buto. At nang kunin ko yon at hukayin ko ang buhangin na nasa parting iyon, doon ay unti-unting lumilitaw ang mga bahagi ng katawan. Mga buto, mga piraso ng damit, at isang lumang kwintas na agad kong nakilala. Alam ko agad kung sino yun, Mama Mia. Kwintas yun ni Leo. Diyos ko, bulong ko. Halos hindi na ako makahinga noon, Mama Mia. Natigilan ako at hindi ko mapigil noon ang panginginig ng buong katawan ko, lalong-lalo na ng mga kamay ko. At sa sandaling iyon, kahit tag-init, kahit dapat maalinsangan ng hangin, ay tila may malamig na bagay na dumaan sa likod ko. At tila may isang pamilyar na boses na kasabay ding dumaan sa aking likuran. Salamat, Lex. Salamat, natagpuan mo na rin ako. Lumingon ako kaagad sa pinanggagalingan ng boses, pero walang tao. Pero may aninong nakatayo sa kabilang bahagi ng pampang. Maniwala man kayo't sa hindi, pero alam kong siya yun, Mama Mia. Ganun na ganun ang tayuan niya. Kahit hindi ko maaninag ng husto ang kanyang muka, ay alam kong nakangiti siya sa akin. Hindi naggalit ang dala ng ngiting iyon. Hindi na rin malamig, kundi parang payapa. Patawarin mo ko, Leo. Umiiyak kong sabi habang kinakausap yung siluwet ng taong nakikita ko. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin nung gabing yon. Pero sana alam mo, pinagsisisihan ko yon. Araw-araw, gabi-gabi. Ngunit bago ko pa matapos ang sasabihin ko, ay biglang gumalaw yung tila anino at bigla siyang tumingin sa ilalim ng tubig. At mula sa ilalim ng agos ay lumitaw ang isa pang kamay. Mas maliit, mas marupok, at mas nakakakilabot. Dahan-dahan kong sinundan ng tingin ang kamay na yun habang umuusli mula sa ilog. Hanggang sa maramdaman kong parang hinihila nito ang hangin mismo. Pagtingin kong muli sa anino, Mama Mia, ay parang nagkaroon din ng katabi ito, isang batang babae. Walang muka pero nakaputi at parang hinahaplos ang balikat ni Leo. Oo, hindi nga ako siguradong si Leo yun. Dahil hindi ko kita ang muka, pero alam ng puso kong siya yun. Tulungan mo rin siya. Narinig kong bulong mula sa hangin. Bulong na mahina pero malinaw sa akin kung sino ang may-ari ng boses na yun. Walang iba kundi ang kaibigan kong si Leo. Kasama siya sa mga ginawa mo. Napakurap ako, Mama Mia. Anong kasama siya? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngunit hindi na sumagot yung anino. Unti-unti silang naglaho na parang tinatangay din sila ng agos ng tubig. At ang naiwan ay tanging katahimikan. At ako na nakaluhod sa harap ng dalawang buto, Mama Mia.
na nailibing sa ilog na yon nang hindi sinasadya. Hindi ko alam kung hindi rin ba sinasadya yung kay Leo. Kinabukasan, sinubukan kong alamin kung sino ang batang iyon. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa baryo. Sa lugar kasi namin, Mama Mia, hindi kasi madaling kumalat ang chismis. O baka naman madaling kumalat pero hindi ko napansin noon kasi nga ang puso't kaluluwa ko ay nakapokus sa ginawa kong kasalanan kay Leo. Hanggang sa may isang matandang babae na halos hindi na nakakalakad. Siya ang nagsabi sa akin ng isang bagay na talagang yumanig sa akin, Mama Mia. Oo, inireport ko sa pulis yung natagpuan kong mga buto. Pero syempre hindi ko sinabi kung sino ang gumawa noon kay Leo. Gumagawa na ng kanilang investigasyon ng mga pulis sa aming bayan. Pero dahil hindi naman po siguro mayayaman ng mga tao doon, ay tila mabagal ang usad ng investigasyon. Kaya nagtanong-tanong na rin ako mismo. Hanggang sa napadpad nga ako sa isang matandang lola na yon na nagsabi sa akin ng isang nakakayanig na bagay. Iyo, baka yung batang nawawala noon sa gabi ng piyesta, ilang taon na ang nakakaraan. Gabi ng piyesta po? Oo, ng piyesta sa bayan. Kilala mo ba si Aling Mina na taga-bayan? Yung anak niya ang nawawala. Mama Mia, parang biglang tumigil ang mundo ko. Anak ni Aling Mina. Mama Mia, si Aling Mina po ay tiyahin ni Mila. Tiyahin ng babaeng naging dahilan kung bakit ko kinitil ang buhay ng aking matalik na kaibigan. Napakaikli para sa akin ng panahon nung nalaman kong pati pala ang pinsan ni Mila na batang babae noon ay nawawala kasabay ng pagkawala ni Leo. Nung gabing itinulak ko si Leo, Mama Mia. Nung gabing hinampas-hampas ko ang kanyang ulo. Nung gabing tinalian ko siya ng mga bato sa kanyang mga paa at kamay at inilublob ko siya sa ilog. May isang batang saksi pala. At yun ay walang iba, kundi ang pinsan mismo ng babaeng pinag-aagawan naming dalawa, ang pinsan ni Mila. Mama Mia, napagtanto ko noon. Baka nasundan kami nung pinsan ni Mila. Ang sabi-sabi kasi, paborito daw ng batang iyon si Leo. Dahil lagi daw niyang binibigyan ito ng tsokolate at ng kung ano-ano pa. Kaya naisip ko baka sinundan nga niya kami nung gabing yon. Baka nga nung nakita niya kung inilulubog na ang katawan ni Leo sa tubig, ay baka sinubukan niyang iligtas ito. Pero sa halip na maligtas niya si Leo, ay baka pati siya ay nadamay sa pagkalunod. Hindi totoo yan. Mahina akong sabi sa aking sarili. Nanginginig, Mama Mia. Pero totoo. Totoo daw dahil may mga saksi pa nga na nakakita na sumunod daw ang batang ito sa pag-alis ni Leo. Pero wala namang nakakita na magkasabay kaming umalis ni Leo sa bayan na yon. Dahil malapit na sa lugar namin nung kami ay magkasabay dalawa.
Pero may nakakitang sinundan ng bata noon si Leo. Kaya pala tuwing pumipikit ako at may mga naririnig akong bulong, ay tila may isang maliit na boses na hindi ko kilala na bumubulong-bulong din pero hindi ko naman naiintindihan. At tuwing napapanaginipan ko si Leo ay parang may isang anino sa likuran niya. Isang maliit na anino na nakasunod sa kanya. Yun pala yung pinsan ng girlfriend niya. Pinsan ni Mila. Kaya pala sa bawat bulong sa gabi ay tila dalawang tinig ang naririnig ko. Isang malalim na boses at isang mahina na halos hindi ko mawari kung saan galing. Ngayon ko lang nauunawaan na hindi lang pala iisang kaluluwa ang naghihintay ng hustisya, kundi dalawa pala talaga sila, Mama Mia. Dalawa silang itinapon ko nung gabing yun sa ilog. Dalawa silang pareho kung tinapos ang buhay sa gabing yun. Pag uwi ko, binuksan ko ang lumang aparador. Kinuha ko po yung lumang shotgun ng lolo ko na ginagamit niya noon sa pamamaril ng mga ibon sa bukid. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, Mama Mia. Kung bakit ko naisip na tanggalin ang shotgun na yun mula sa aparador. Matagal na yung hindi nagagamit dahil hindi naman gumagamit noon ang papa ko at ang mga kapatid niya. Tinitigan ko ang shotgun na yun. Para saan ba to? Siguro para matapos na ang lahat ng paghihirap ko. O baka para maharap ko na rin sila sa kabilang buhay. Habang nakaupo ako sa kama, narinig kong muli ang tila boses ni Leo. Pero sa pagkakataong yun, ay hindi na nangungonsensya kundi kalmado na. Hindi namin kailangan ng dugo mo, Lex. Katotohanan lang ang hinihingi namin. Yun ang paulit-ulit kong naririnig at biglang sumagi sa isip ko na hindi pa pala alam ng lahat ang mga nangyari. Na si Leo at ang pinsan ni Mila, tinuring na lang ng mga tao na biktima ng aksidente nung makita ko ang mga buto nila sa ilog. Walang nakakaalam ng totoong nangyari. Walang nakakaalam na ako ang dahilan ng lahat. Iniisip ko nung mga panahon na yon. Siguro ngayon na ang tamang panahon para ang mga kasalanan ko ay aking pagbayaran. Siguro eto na nga ang hinihingi nilang kabayaran mula sa akin. Mama Mia, hindi ko alam kung sasang-ayon ang lahat ng mga tagapakinig ninyo. Pero walang mas mabigat pa sa konsensyang walang katahimikan. Araw at gabi, pakiramdam ko'y binabantayan nila ako. Si Leo at ang batang kasama niya. Minsan, sa sulok ng aking paningin ay nakikita ko silang magkasama. Nakatayo lang sa dilim, nakamasid at tila ba hinihintay ang aking gagawin. Wala silang sinasabi pero sa katahimikan, naririnig ko ang ibig nilang iparating sa akin. Na magsabi na ako ng totoo. Na ilabas ko na lahat ng kasalanan ko. Ikumpisal ko na lahat ng nagawa ko. Ngunit sa totoo lang, hindi madali na gawin yon, Mama Mia. Hindi madaling sirain ang pangalan mo, ang pangalan ng pamilya ninyo na matagal nang inalagaan ng buong angkanyo. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Pero alam ko na hindi sila titigil. Hindi sila titigil hanggat hindi ko gagawin yung gusto nila. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning magpatuloy na ganito kahirap ang bawat araw ko. Kaya naman isang umaga, Mama Mia, nagpasya akong bumalik sa police station. Ang lugar kung saan ko inireport
ang nakita kong mga buto sa ilog. Doon sa mismong opisina ng mga pulis na minsang tumulong noon para kunin namin ang bangkay ni Leo at nung batang babae sa ilog. At ang mga pulis na minsang tumulong noon sa paghahanap nung inireport na nawawala si Leo at yung bata. Dala-dala ko lang ang maliit na bag at ang larawan naming tatlo. Ako, ang best friend kong si Leo, at ang girlfriend niya na lihim ko ring minamahal na si Mila. Sa litrato ay nakangiti kaming tatlo. Pero ngayon, ang mga ngiting iyon ay para bang sumpa sa paningin ko. Pagpasok ko sa istasyon ay sinalubong ako ng isang matandang pulis. Ikaw si Felix, di ba? Ikaw yung nag-report tungkol dun sa 2 bangkay na natagpuan mo sa ilog? Opo, sir. Ako po yun. Oh, bakit ka nga pala naparito? Anong atin? Napayuko ako, Mama Mia, at halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata niya. Sarge, gusto ko lang pong umamin. Mama Mia, kumunot ang noo niya. Nagtaka siya sandali tapos nagtanong. Umamin? Tungkol naman saan? Huminga ako ng malalim. Tungkol sa nangyari, ilang taon na ang nakakalipas dun sa mismong ilog. Sarge, yung mga bangkay po na natagpuan ko dun sa ilog, yung mga buto, ako po ang may kasalanan kung bakit sila napunta doon. Ako po ang dahilan kung bakit namatay si Leo at yung batang babae. Biglang nag-iba ang mukha niya, Mama Mia. Tumayo siya, inilapag ang hawak-hawak niyang tasa ng kape sa mesa. Felix, sigurado ka ba dyan? Alam mo bang mabigat yung pinagsasasabi mo? Tapos dito pa mismo, sa police station? At sa harap pa ng mga pulis? Tumango ako, Mama Mia. Ako ang may kasalanan sa pagkamatay ni Leo. At hindi lang sa kamatayan niya, Sarge. Kasama na rin ang kamatayan ng batang babae na anak ni Aling Mina. Hindi ko kasi alam na nandun pala siya noon. Hindi ko alam na nanonood pala siya noon. Hindi ko alam na nakita pala niya ang krimen na ginawa ko kay Leo. Hindi ko man siya nakita, hindi ko man siya sinaktan. Pero alam kong ako ang dahilan kung bakit siya nalunod. Siguro sinubukan niyang iligtas si Leo. Ako ang dahilan kung bakit silang dalawa ay nasa ilalim ng ilog. Mama Mia, tumahimik po ang buong opisina. Tanging tik-tak lamang ng orasan ang maririnig mo sa paligid at ang mahaba at malalalim nilang paghinga. Habang nagsasalita ako, ay parang naririnig ko rin ang mga huni ng kuliglig mula sa labas. Kahit hindi pa gabi noon, pero naririnig ko ang mga boses ng kuliglig na pareho ang tunog nung gabing nagkasala ako. Ikwinento ko ang lahat, Mama Mia. Mula sa piyesta, mula sa inuman, mula sa selos at inggit na aking nararamdaman, hanggang sa sandaling inilublob ko na ang mukha ni Leo sa ilog. Hanggang sa sandaling nagising siya at nataranta ako at kumuha ng bato at pinukpok yun, hinampas ng paulit-ulit sa ulo niya. Wala akong tinira. Wala akong katotohanang itinago. Wala akong tinakpan. Umiiyak ako habang nagsasalaysay sa harap ng mga pulis. Kahit na halos hindi na nga siguro maintindihan ang mga pinagsasasabi ko noon, ay hindi nila ako tinigil.
Nakikinig lamang sila habang yung isa ay tumitipa sa kanyang computer. Tuloy-tuloy pa rin ako kahit magkahalo na ang sipon, pawis at luha ko nung mga panahon na yon. Para akong batang gustong maampat ang apoy sa dibdib. Magkatapos kong magsalita ay tumingin lang yung matandang pulis sa akin. Mabigat ang kanyang mukha. Felix, matagal ka na sigurong sinusundan ng Diyos. Ngayon, pakiramdam ko siya na mismo ang nagdala sa iyo rito. Hindi ko alam kung ginhawa o takot ang nararamdaman ko. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang mga taon ng pagtatago ko ng katotohanan, ay tila unang beses akong nakahinga ng buo. Ilang oras akong ininterrogate ng mga pulis, Mama Mia. Tinanong nila ako ng kung ano-ano at sinusulat ang lahat ng salaysay ko. At matapos iyon ay pinapirmahan nila iyon sa akin. Handa ka bang harapin ang kaso mo? Tanong nung matandang pulis. Handa na po, Sarge. Dapat matagal ko nang hinarap to. Mama Mia, humingi muna ako ng permiso sa mga pulis para makauwi. Kahit na hindi dapat. Kasi murder po ang kaso ko, ay pinayagan ako ng matandang pulis. Wala na rin naman daw sigurong dahilan para tumakas ako kasi inamin ko na rin naman lahat ang katotohanan. Pag-uwi ko sa bahay ay tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang hangin. Pagpasok ko, nakita akong nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Bagay na siguradong sigurado akong isinara ko kanina. At alam ko naman, Mama Mia, na walang kahit na sinong nagbubukas ng kwarto ko kundi ako. Paglapit ko ay nakita ako sa loob ang dalawang anino. Isang lalaki at isang batang babae. Nakatayo lang sila at magkahawak kamay na nasa may bintana at hindi ko naman kita ang mukha nila. Parang narinig ko mula sa hangin ang isang bulong. Salamat, Lex. Ngayon, makakatulog na kami ng tuluyan. Unti-unti silang naglaho sa paningin ko, Mama Mia, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. At sa unang pagkakataon ay wala na akong naririnig pa na mga bulong matapos noon. Wala nang lagaslas ng tubig. Wala nang mga boses sa dilim. Tahimik na. Tunay na tahimik na. Kinabukasan, dumating na ang mga pulis upang sunduin ako gaya ng napag-usapan namin ni Sarge. Habang sinasakay ako sa police mobile papuntang bayan, pinagmamasdan ko ang mga puno, ang mga bundok at ang ilog na minsan kong pinagmulan ng bangungot. Nung mga panahon na yun ay tila ba kalmado na rin ang ilog. Parang natigil na ang paninising humahabol sa akin sa bawat gabi. Alam kong haharapin ko ang hustisya ng tao, Mama Mia. Pero sa loob ko, may pakiramdam akong natagpuan ko na rin ang hustisya ng Diyos. At kung yun ang kailangan para mapatahimik ko ang dalawang kaluluwang napatay ko, ay tatanggapin ko. Sa uling pagkakataon noon bago umalis ang sasakyan ay tumingin muna ako sa ilog. Tila ako may nakitang dalawang paru-parong magkasabay na lumilipad mula roon. At sa gitna ng katahimikan ay parang may narinig akong boses. Makakapagpahinga ka na rin, Lex. Makakapagpahinga na rin ang konsensya mo. Ngayon, Mama Mia, ay 3 taon ko na pong pinagsisilbihan ang kasalanan ko. Reklusyon perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong ang ipinataw sa akin. Tanging kapatid ko na lamang ang bumibisita sa akin. At binibigyan niya ako ng mga recordings mo, Mama Mia, na dina-download pa niya. At dito ko nga naisipan na bakit hindi ko na lang subukan na ibahagi ang aking karanasan. Oo, nakagawa ako ng isang masamang bagay.
Pero alam ko naman na hindi pa rin talaga ako totoong masamang tao. Kasi ang sabi nga ng kapatid ko, Mama Mia, na naig pa rin sa huli ang konsensyang nararamdaman ko kahit inabot ako ng ilang taon. Sana lang ang tanging hiling ko ay mapatawad ako ng mga magulang, pamilya ni Felix. Pati na rin ang pamilya ng walang kamuwang-muwang na batang nadamay sa naging kasalanan ko. Maraming salamat po, Mama Mia. Hangad ko po ang kapayapaan at katahimikan ng buhay ng lahat. Lubos na nagsisisi, Felix. O diba? Halloween special talaga. Dapat red yung background light ko pero hindi ako makahanap ng red. Pink lang talaga yan at purple. So wala akong magawa. Anyways, wala naman ako sa katayuan na magsabing masama kang tao, Felix, o hindi. Dahil tao lang din naman ako, wala akong karapatang manghusga dahil may mga nagawa rin naman akong mga kasalanan sa buhay ko. May nagawa rin naman akong mga pagkakamali na kung kaya ko lang itama ay ginawa ko na. Kaya lang, ang oras talaga kapag lumipas na ay lumipas na, wala ka na talagang magagawa doon. Magsisi ka man ng paulit-ulit, wala ka nang magagawa. Ang tangi mo na lang magagawa ay baguhin ang sarili mo para hindi na maulit ang pagkakamaling yon. Pero believe din naman ako dahil nakonsensya ka rin naman sa huli at ikaw rin naman ang umamin sa iyong kasalanan. Alam nyo, sa totoo lang, di ko nga alam nung una kung i-share ko ba tong kwentong to. Kasi ang nag-email sa akin ay yung kapatid niya. Tapos yung kapatid niya ay naka-video call ko pa talaga. Sabi niya, marami man ang hindi maniwala sa kaniyang kwento, pero ito talaga ay totoong naging kwento ng kaniyang kapatid. Tapos, actually, ang kwentong ito ay August pa pinadala sa akin. Humingi lamang ako ng permiso dun sa kapatid na kung pwede, mga November ko na basahin o di kaya naman ay katapusan ng October para meron tayong pang Halloween special. Kasi parang pang Halloween yun, may mga multo-multo, may mga bulong-bulong, di ba? Anyways, maraming salamat sa iyo, Felix, at sa kapatid mo na rin. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Thank you very much sa pagtitiwala ninyo dito sa ating channel at na-share nyo pa talaga ang isang, ano ba tawag dito? Kahindik-hindik na krimen at isang napakalalim at malaking sikreto ng pamilya ninyo. Kaya maraming salamat. Anyway, sa mga nakikinig ngayon at nanonood ngayon, nako, sana po wag nating pairalin ang ating mga inggit na nararamdaman, ang ating mga galit at selos dahil kapag yan talaga ang pinapairal natin, makakagawa talaga tayo ng mga bagay na hindi natin lubos sa kalain na kaya pala nating gawin. Gaya na lamang ng pagkitil ng buhay ng iba. So sana wag nating pairalin yung mga selos. Normal lang po ang mainggit, normal yun na may mga pagkakataong na ikukumpara mo ang buhay mo sa iba, may mga pagkakataon na naikukumpara mo kung anong meron ka na wala sa iba, bakit sila yung mas siniswerte, mas pinipili, ganun. Pero alalahanin niyo, lahat tayo dumadaan lang sa mundong ito. Meron tayong kanya-kanyang mga pagsubok, kanya-kanyang struggles. Kaya kung meron tayong kanya-kanyang struggles, meron din tayong kanya-kanyang blessing. Huwag nating i-focus ang ating mga paningin sa blessings ng iba dahil kapag ganun, ang tangi talaga nating makikita ay ang ating kakulangan. Kaya sana mag-focus tayo sa kung anumang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Anyway, sa lahat ng nakikinig ngayon, nawa po ay i-like at i-share nyo ang video na ito. Yun po ang aking tanging hiling. Kaya sana naman pagbigyan nyo si Mama Mia, like and share this video. At huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, ay nako, mag-subscribe na po kayo. At syempre, kung subscriber na kayo, click kayo ng notification bell para lagi po kayong na-update kapag meron tayong bagong upload. At syempre, may isa pa tayong channel dyan na hindi pa natin nabigyan ng pansin hanggang ngayon. Pero sana dumating yung panahon na mabigyan na rin natin ng pansin. Natatakot kasi ako mag-record nun kasi parang ano siya. So, kailangan may kasama ako dito habang nagre-record nun. Ganun. Busy lahat ng kasama ko. Kaya, ayun.
Anyways, hello muna ako sa ating mga members. Hi kay Freaky, Mila Raduban, Easy Gale, Gimaras Girl, Murin Tugab, Maria Elena Abe, Evelyn Kawit, Dayan Martinez, Colleen Bueno, at sa pinakabago nating member na si K2G Mini Sound. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpapamember dito sa ating programa. At syempre, hello din ako sa ating mga suking tagapakinig subscriber na lalong-lalo na yung hindi talaga mga nagsiskip ng ads. Ayun, ang daming reklamo, ang daming ads. Nako, yan po ang bumubuhay sa channel na ito. Kaya sana, pakisuportahan nyo po kahit konti man lang. Ay ako kay Ruby Ramos, maraming salamat. Hazel Lumawig, thank you very much sa'yo. Hello din ako kay Daguplo Evelyn, kay Traymard Jaker, salamat. Hello din kay Dadami 123. Tama po ba ang pagkabasa ko? Marvy Montesilio, Dina Aliparo, Ed Santos, Judy Lipio, maraming salamat. Mystery 1198, thank you very much. Hello din ako kay I'm Not Safe, maraming salamat. Irene Dumalian, maraming thank you sa'yo. Sab Makiling, salamat sa pakikinig lagi. Ayun. Hello din ako kay Tavita Portillo, maraming thank you. Kay Christine Malyare, na araw-araw raw nag-aabang sa bago nating story. Hindi ko alam kung ano meron dito. Whiteheads ba to o pimple? Masakit eh. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood, at syempre pag-suporta at hindi pag-skip ng ating mga ads. At syempre kung meron po kayong sarili ninyong kwento, pwede nyo po yung ibahagi sa atin. Kung kayo po ay nagtitiwala dito sa channel natin, email lamang po kayo, andyan po sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Alis na po ako dahil tatanggalin ko pa po itong anong meron dito sa mukha ko. Dito lamang ang inyong paboritong programa. Thank you. Ingat. Bye-bye.